Well, anyway, kasi nga po, ito naman po, malayang talakayan lang ano po sa damdamin ng ating mga kababayan dito po sa usapin nga ng transparency, lalo na po sa Tama. usapin noong pong pagsiguro lang na hindi mawalang galang lang po, hindi naman sa pinaghihinalaan mo silang lahat, no? Pagsiguro lang na hindi ginagamit yung posisyon sa gobyerno para magpayaman. So, kung pupuntahan Tama. po natin, ano po, itong order nga ng ombudsman, bagamat nagagalak po tayo kahit papaano ngayon, hindi ka na magpapaalam pa no, doon sa declarant para ka makahingi ng Yes. kopya kung ito po ay nasa file ng ombudsman. So dito lang po, yung nga may mga requirements na hinihingi gaya ng kinakailangan magbigay ka sa kanila within 5 days after publication or airing ng iyong report Yes. sa ombudsman. Okay. Oo nga. Ang tanong lang po dito, kung sakasakali ho ba, yan ho ba lang as in file lang nila o yung kanilang board dito pag yan ba'y panonoorin nila, babasahin nila pag hindi ba nila nagustuhan yung report mo, ano mangyayari? Opo, magandang magandang punto po 'yan at saka it's very unnecessary sa maraming dahilan. Una, kadalasan naman yung mga report ng media ay isinasa publiko po naman 'yan. Napiprint Mm. 'yan sa diaryo, umeere 'yan sa radyo, telebisyon at saka kung ano man yung umere sa radyo at telebisyon, most likely may counterpart po 'yan sa online. Kaya pwede ka namang mag-invest sa isang software program that would gather or mine the data o kung gusto mo ng libre, Google Alerts lang po yung katapat niyan. Mm. Basta yung appropriate keywords lang yung ilalagay mo at makukuha mo na sa email mo yung mga may kinalaman sa mga keywords na nilagay mo tulad ng SALN, Ombudsman o iba pang salita. Ang bottom line rito, Sir Ted, dapat wag na nating gawing komplikado pa yung bureaucracy. Yung request form, pwede namang i-fill out yan, purpose, ilagay kung kinakailangan, and then that's it. Kailangang mas accessible po yung informasyon. Wag na nating pahirapan pa at maglagay ng mga unnecessary requirement. In fact, I would even counter-argue, Sir Ted, na yung requirement ng ombudsman can also be repressive. Dahil may chilling effect din ito, gaya ng binanggit po ninyo, kung ano-anong agam-agam yung papasok sa utak ng periodista at news media organization, baka magalit yung ombudsman, baka hindi na ako makaulit pa, hindi na ako maka-request uli. Kaya, ang gagawin kong report, mabait at hindi pasaway para hindi masyadong magalit yung ombudsman. Yung mga ganon, iniiwasan po sana natin yon. Sana conscious yung Opo. bagong ombudsman natin na at may mali dun sa kanyang requirement. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!